Marami-rami na rin tayong napuntahan sa norte at lagi natin itong binabalik-balikan. Iba kasi yung pakiramdam dito. Parang lagi may bagong kwento, bagong tanawin, at bagong rason para mag-ride. Nakikita ko lang to sa mga libro, sa mga postcards, and nung grade school ako. At gaya ng dati, meron tayong mandadaanan ng mga pagsubok sa daan. Mga ahon, liko, at kung ano nung sorpresa na hindi natin kontrolado. Grabe ito. Tumitipak talaga ng bato. Sabi putek. Ano mo guys, tingin sa kaliwa. Araw na guys. Kaya samahan nyo kami habang binabalikan natin ang isa sa mga paborito nating ruta papuntang Sagada, kung saan bawat kilometro ay may kwento. So as meanings now and never shall be. Word 10. Amen. Let's go. Two and a half hours lang from Tondo. Malis kami ng 1 a.m. 1:10 a.m. siguro. Then time check, it's 3:16. So almost 2 hours nga. 2 and a half hours. Ang estimated time of arrival namin supposed to be dito mga bandang alas 4. So medyo maaga kami. So pahinga lang kami dito na siguro ng mga 15 minutes. More or less. Tapos larga na uli. Next stop natin, Aritaw. Petron Aritaw. So from here is nasa 2 hours and 48 minutes. Nandito tayo sa arko ng Nueva Ecija. Grabe. Pag na naman oh. Ay, Nueva Vizcaya pala. Boundary. Boundary ng Nueva Vizcaya. Grabe yung fog. Last time na pumunta kami dito, no, magkakasama kami nila Tres tsaka ni Kuya Kebs. Papunta kaming Mount Timbuk. Grabe! Grabe yung fog. Tapos yung lamig. So bago kami makarating dun sa arko ng Nueva Vizcaya, yung boundary, sobrang madaming nadaanan kaming mga lubak. Bandang gitna yung marami. So kung nakamotor kayo, maganda medyo pumesto kayo ng kanan ng konti. Pero meron pa rin, pero mas less. Kaya ingat na lang. So we are 43 minutes away sa Petron Aritaw. Welcome to Nueva Vizcaya. Wini-welcome tayo niya, Jollibee. So baka doon na kami mag-almusal or kung ano man nung magawa namin. Second stop na namin yun. Sobrang bilis ng biyahe. In 18 minutes we are there. Basa yung sapatos ko guys. Nadaan na kaming baha. So basically papunta tayo ngayon sa Sagada guys. Kasama natin si Geraldo Lacochero. Nasa likod siya ngayon. Kung hinahanap nyo si Tres, nandun na siya. Nasa Busca lang siya ngayon. Pababa na sila ng Sagada. So yung transient na tutuluyan namin sa Sagada, doon din sila mag-stay. Kasama niya yung isang
isa nilang grupo, yung Metro Boys. So in 13 minutes nasa Aritaw na kami. Second stop namin yun. And then from Aritaw, punta naman kami ng third stop, which is Banawe Arc. Then from Banawe Arc, doon naman kami mag siguro lunch or brunch sa view deck, Banawe view deck. So first time natin magsasagada, first time ko magsasagada ng nakamotor. Actually first time kahit ano pa, di pa ako nakakarating doon. Si Geraldo nakarating na siya doon ng tour, nakapag-tour na siya doon. Dapat last year nung papunta kami ng saan ba tayo papunta nun? Oo, nag-cut kami nung Cordillera Adventure Tour. Kaso nagkaroon ng aberya, kaya kinailangan naming putulin ng aming adventure. Hanggang Benguet lang kami, hindi kami maabot ng Sagada. Wow! Grabe! Solid! Ganda! Grabe, lamig! Lamig na ngayon mga sir! Bare months. Baka sa Banawe na. But yeah, umalis kami 1 a.m. 6:30. Kaya muna tayo. So nandito na kami sa Petron Aritaw. Again, pangalawang stop na namin to. Kanina nag-stop over kami sa may bandang Nueva Ecija, sa may Fuel Star. Kanina, nagpalipad lang tayo ng drone para makita natin. Kasi ganda ng spot na nakita namin na pagsikat ng araw. So medyo makulimlim ngayon. Pero base doon sa weather forecast na nakita ko, is may light rain talaga, pero hopefully maging maganda yung panahon para mapagbigyan naman kami ng. So every time kasi pumupunta kami ng Cordillera, talagang umuulan or palaging umuulan. So titignan natin kung mapagbibigyan tayo ng magandang panahon ngayon. So pahinga lang kami saglit, siguro mga 30 minutes dito lang kami na kakain, tapos pahinga muna. Let's see kung ano yung mga magiging trip natin. Wala talaga kaming super detailed itinerary pagpunta namin ng Sagada, pero meron na si Geraldo kasi nanggaling na dito, nakapunta na siya ng Sagada, nakapag-tour na siya, so meron na siyang mga spots na alam na pwedeng puntahan. So siguro hindi namin mapupuntahan lahat kasi parang overnight lang kami dito. Kasi tomorrow morning, Monday, pababa na naman kami ng Manila. So yun. So tara, almusal muna tayo. And then, Geraldo kumakain na. May bawon siyang tinapay. So nakikikain lang tayong tinapay. So yun. Light breakfast lang. Goods pa. Hindi pa nagsiraan yung mga grabe yung mga lubok. Tapos na kami magpahinga. So after 15 minutes, medyo mambon lang ng konti. Lalo lang pinalamig yung simoy ng hangin. So from here, dito sa Petron Aritaw, papuntang Banawe Arc is around 2 hours. 2 hours 13 minutes. So medyo maaga yung mabilis yung namin, yung ride namin, yung pacing namin. Marami kaming oras. Solid daw, parang meron pa parang may monumento, may cruise. Oh, grabe, solid, ganda oh. Parang rolling hills ng Batanes. Meron kaming pinuntahan dito sa Nueva Vizcaya.
na rolling hills, yung Dupax del Sur. Dupax yung tawag nila. Sobrang solid din dun kasi overlooking. Di namin sure kung ito yung mga... Asan? Baka ito nga yun. Okay. Parang Mount Fuji oh. Natatakpan ng ng fog. Ulap. Tsaka linis ng daan dito. Parang maganda yung pagkaka-maintain talaga. Sabi ko nga kanina, tuwing pupunta kami ng Cordillera, inuulan kami lagi. Ay grabe oh, siguro nabagyo to. Ayun nga, lagi kaming binabagyo pag pumunta kami ng Cordillera. Yung first time namin, timbak, lang kami ng sobra. Lang kami ng sobra. Tapos second time, magko-Cordillera Adventure Tour kami dapat. Ganun uli. Sobrang lakas ng ulan. Yun. Kaya revenge ride talaga to eh. So papunta na tayo ng Banawe Arc. Paakyat na tayo ng Banawe Arc. So most probably dun tayo papunta. Yun, dun tayo papunta. Ganda. Kaliwat kanan ka tumingin, no? Solid eh. Oh. Sarap sa probinsya. Nagtatabi na tayong tulay dito. Isang mahabang tulay. Ayun na. After ng Bangbang, papunta na tayong Bayumbong. Desolano. Medyo yung tubig medyo cloudy, muddy pala, muddy. Siguro dahil nag-uulan sa bundok. Parang may mga landslide dun sa bundok oh. Basta pala kami ng Isabela, nasa Ifugao na pala kami. Lamut Ifugao. Ganun lang, nandito na tayo sa Ifugao. Hindi na kami napansin. Aftermath ng bagyo, meron pa rin mga parts dito, ayan oh. Makikita niyo yung mga natumbang mga puno. So makikita natin later sa Sagada o kaya sa Benguet muna kung ano ba yung situation ng lugar o kaya ano yung sitwasyon ng mga daan. So far dito sa Ifugao, medyo malinis na, clean na. Yung mga puno na lang talaga. Ayan. Ayan na lang yung nakikita natin na parang hindi pa masyadong na-clear out. Yung mga natumbang post dito. Ayan. Tsaka landslide sa kaliwa. Ayan o. Landslide. Ito dito mas kitang-kita yung yung salanta talaga. Ayan o. Yung mga puno wala na mga dahon na halos. Ayun, pati yung mga bamboo. Usually ang mga bamboo, di ba, magsisway lang yan. Susunod lang sa mga sa hangin. Wow, grabe, ang ganda. Kung ulan lang yan, hindi yan magkakaganyan, pero may hangin talaga na sobrang lakas, kaya nagkaganyan. Nakalbo eh. Dapat pumatay na yung mga puno. Solid, ganda. Ito, may dito, ilog oh. Parang lahar eh. Sisilipin ko lang. Putik na yun. Pero parang ang ganda niya pa rin tignan eh. Kahit putik-putik na yung dumadali na tubig. Parang semento, no? And we're here. Nandito na tayo sa Banawe. Nakarating na tayo dito sa Arco ng Banawe. So, since first time natin makapunta dito, magpapapicture lang tayo.
para may remember. Tapos na kami magpalipad ng drone at magpa-picture. Ako pala, nagpa-picture kasi first time kong makarating dito sa Banawe Arc. So next stop na tayo. So pangatlong stop yon. Next stop is the view deck, Banawe view deck. 25 minutes away from the Arc, from the Arco. Then doon na kami mag-brunch, lunch and breakfast and lunch. So siguro dun kami magtatagal ng konti, siguro mga 1 hour. Wala nga masyadong turista, so Pwede na umuwi na. wala masyadong turista kaming nakakasalubong. Kasi syempre pag mga bare months, di ba, usually dapat may mga tao dito or Nagsiksikan sa Baguio. pwede, posible na nasa Baguio sila ngayon. Pero ganitong weather talaga maganda pumunta, no? November, December, January, Feb. Kasi malamig talaga yung season. Amihan season. So, nandito na kami sa viewpoint or view deck ng Banawe. After namin doon sa Arc is dito na kami dumiretso. So dito makikita nyo yung rice terraces. Dati na nakikita ko lang to sa mga libro, sa mga postcards, and nung grade school ako. Pero ngayon first time ko makikita siya ng malapit. Hindi mo malapitan talaga, but ng personal. Sobrang ganda, sobrang galing. Mga ka-elibs. So doon makikita nyo nga yung mga formation nila. So tinawag siyang rice terraces kasi para siyang hagdanan. Kung di ako nagkakamali, kaya siya ginawang ganyan is para yung flow ng tubig pag may ulan, hindi siya yung ragasa or dire-diretso. So parang dahan-dahan yung flow ng tubig. So ngayon kakain lang kami dito ng lunch namin. And parang pinaka-breakfast na din kasi medyo tongguts na kami. Gutom na kami na kanina pa kaming umaga nag-ride or kanina pang madaling araw. From here, pagkatapos namin dito, diretso na kami ng Sagada. Pero hindi namin talaga itotodo yung tour or hindi naman kami kumuha ng tour guide. Parang DIY lang ito. Kasi next year sa January, babalikan namin tong Sagada kasama yung family. Pero kahit balik-balikan mo to, parang hindi nakakasawang balik-balikan eh. Sobrang ganda. Hindi ko napansin yung yung mahabang biyahe, no? Parang Nakaka-focus ka sa view. Oo. Hindi mo mapapansin na, utik, nakaka 9 hours na tayo na biyahe Pero ang bilis pa rin namin. Sabi ko nga, medyo mabilis pa rin yung biyahe namin. Mabilis si Charles magpatakbo ng motor. Yung ina-idol to. 70 lang maximum namin, pare. Isipin mo, pag doon ka nakatira, dito ka bababa Kasi yung hagdan nun, nakita ko lang kanina. Okay. Ayun, hanggang doon ako. Ganyan siya. So, kung hindi nyo masyado nakikita, zoom in natin ng konti. May hagdanan dito. Ayan, may bridge. Akit ka doon. Tapos doon.
Kaya ginawa nila ng ganun para diretso. Kasi kung hindi Parang cable car. Kung wala Oo. yun, ganyan din gagawin mo, pababa ka sa ilog nila. Tapos pagpakit doon sa ilog. Oo. Gusto ko nga matry din yun eh. Yung papunta kay Wangod, di ba? Punta na natin yun. Tour na lang. Sobrang hassle nun, no. Kunyari estudyante ka, o kaya may trabaho ka. Doon ka nakatira. Pasok ka sa school. So kung pasok mo 7 a.m., gising ka 3. Pero kung ano ka, laking Maynila ka, ganun talaga. Eh sila dito. Binibasic na lang nila. 1K! Trading time. Ano ka? Trail run. Puro. 1K. Mukha lang mababa. Kaya ang dami. Layo niyan. Lunch namin. Top silog. Long silog. Dahil ito lang available. Kaya kain tayo guys. Yep. So, nakapagpahinga tayo. Ako nakaiglip ako ng konti. Siguro mga 20 minutes din yun. So, from here, diretso na tayo ng munisipyo ng Sagada or municipal hall ng Sagada. And then, from there, diretso naman tayo ng transient. So, ngayon, medyo foggy and medyo basa yung daan kasi umulan. At nakadagdag siya sa lamig, pero sobrang sarap sa pakiramdam din. Pero iba yung lamig talaga ng Cordillera. Kaya ingat din, tingin-tingin din tayo minsan sa baka biglang may landslide eh. So syempre lumalambot ang lupa. Hindi pa gan katigas talaga yan. So be alert! Napaka mapaglaro talaga ng panahon. So kailan kami nagkapote, saka tumigil yung ulan. Okay. Pala, wala akong mic ngayon. So, hindi ko kung gaano kalito yung audio natin. Pero, silent kill. So, Banawe, pababa ng, papunta ng Sagada. Medyo maputik sa daan, guys. Tapos meron kayo madadaanan ng mga ganito na paddle. Yan. Kailangan nyo itaas yung mga paa nyo. Hindi waterfall. Waterfall. Gitna ka lang kaya yung nakikita mo yung linya. Waterfall tuloy. Oh, wow! Ganda oh! A beautiful disaster. We're crossing! We're crossing! Ang lamig! Grabe yung pag-o. Kaliwa. Ang kapal. Halos puti lang nakikita. Grabe, visibility. Ayun o, hindi mo nakakita yung tricycle. Nagkaroon ng utol po. Ayun o, mas lalo to.
Wow! Ganda. Look at that view. In the words of Tropaw, Tatay, look at. Ano na, Gar? Stay na lang mo yung motor mo, Gar. Hindi mo makikita to, oh. Hindi mo guys, stay sa kaliwa, oh. Makakalaro mo talaga si Kobe. Yun ang off-road na naman ang Aerox. Kaya. So minintuan lang kami spot dito kasi ang ganda eh. Tapos yung ilog niya sobrang linis. Yung mga una kasi namin nakitang ilog, medyo makrimi, mamadi. Pero dito sobrang sobrang ganda. Parang kang nasa ibang bansa yung vibes nung area nila. So medyo malapit-lapit na kami sa Municipal Hall. Tapos mga 1 hour na lang. Uy, yung taas na ito, humps. Hindi kami makapagmabilis kasi katulad ng mga ganito, makikita nyo medyo hindi pantay-pantay yung lupa. Ayan, taas ang dami namin nadaan ng landslide. Mga Gago puta. Bakit yung pet ko? parang river crossing. Ayan. Uy, dali! Nakababa na kami. So, nandito kami sa bayan ng Bundok. Okay. So, kung magkano yung magiging environmental fee and other expenses namin, balikan namin kayo, update namin kayo mamaya pag dating namin dun sa Municipal Hall. Ay, parang! Mahabang tunnel din. Ang haba ng tunnel. Putik, nainip ako. Hayop. Kala ko naman, na-excite pa ako. Hayop ka. Ay, grabing tarik. Kaya mo yun. Grabe tarik. Tapos meron pa hairpin dito. Ay, meron dito, sirain daan sa kanan, ha. Daan ka lang pag-akit. May pababa dyan na isang, pickup truck. Woo! Ang saya. May bababang van na gray, isa. Ganda! Sobrang lamig! Sumusuot na yung lamig sa kamay ko. Sa Maynila, 2:00 ng tanghali, tumakatagaktak yung paso mo. Hairpin! Okay lang! Ah! Gaga, bilis! Hairpin uli! Ay! Ganito yun. Alalay lang sa break, laro-laro lang. Kaliwa. Ay. May packet dyan, ha. FX. So basically, we are in the town proper ng Sagada. Ang hinahanap na lang namin is Municipal Hall.
para kumuha ng permit. So tabi-tabi na pala ang mga homestay and inns dito, no? So marami pala kayong pagpipilian. So nakarating na kami dito sa Sagada Green Hills Inn. So dito kami mag-stay kasama yung grupo ni Rani, si Metro Boys, sila Metro Boys. Kaso wala pa sila. Nauna pa kami. First to arrive kami. Kami na nga lang nakitisiksik. Kami pa yun. So, after ilang hours din, mga 13 hours, no, roughly. Kasi nag-uulan eh. Nabutan kami ng ulan dun sa may bandang taas. Kaya medyo natagal lang kami. Pero all good lang kasi safe naman kami nakarating. Kita naman lang sa video ko ano yung pinagdaanan natin. So ito yung parang pinaka main house nung nung inn. Ayan, bukas na. So dito kami manunuluyan, dito kami tutuloy. Tapos siguro mamaya ikot-ikot kami explore, magtutour kami dun sa Sagada proper. Ayan. So ito yung pinaka-loob ng main house. Napakaganda. Sobrang cozy nung vibes dito. So meron dining table, may bar kung saan pwede kayong magluto din. Yan, may kitchen area. Then may living area na merong chimney. Sabi ni Kuya pwede daw mag-bonfire dito kung kung maulan sa labas. Kasi sa labas, yan, may bonfire area din. Tapos, ganda ng view sa labas. Yan. Tour ko kayo mamaya sa taas. Pero dito muna tayo sa labas. Ito yung filter naman. Uli. Yan. Ganda ng view. Overlooking din. Solid, oh. Tapos, parang pwede mag-camp doon. May campsite yata doon. May sasakyan doon. Parang moto camping. Tapos yung bonfire area. Solid. Maya, turo kayo sa taas para makita nyo yung mga rooms namin. Yung tutuluyan namin. So, see? Check natin mamaya. So, para di sayang oras namin at habang hinihintay namin sila Metro Boys at sila Tres, maglilibot muna kami ni Heraldo sa bayan. So, puntahan namin yung coffee shop. Yung inverted house na coffee shop. Wala akong jacket! Ang ginaw! Famous na inverted house, which is ang pangalan niya is Ampanga. Di nakabungad ng Sagada. So yung mga pupuntahan lang namin na tourist spots dito sa Sagada is more on the yung mga madaling pasukin. Hindi na namin pupuntahan yung mga historical spots kasi ayun, babalik nga kami ng January. So para hindi tayo ma-spoil. So ito lang muna, coffee shop. Siguro magme-merienda lang din kami dito. Then after that, punta tayo sa ibang spots naman na pwede natin puntahan pa, na pwede natin malibot. Let's go! So nandito na kami sa nandito na kami sa inverted house or yung Ampanga Heights. Ampanga Heights. So, ang maganda dito sa place na to is meron siyang overlooking habang kumakain ka. Look at that. See? Welcome to Broken sa Tanay. Sobrang epic eh. Oh? Pwede ka mag-breakfast dito, lunch, dinner, nood ka ng sunrise, ng sunset, lahat ang gusto mong panoorin. Tapos, parang may 50-inch TV. Oh. Pero isang channel lang. Nature's channel. So, merienda lang kami dito para more energy. Tapos mamaya, hanap kami ng kakainan namin ng dinner. Order lang ako ng coffee. Tapos fries, tsaka French toast ham.
Gutom ka ba? Uy! Bawa sa'yo, maalat. Hindi pa nilapit. After natin dito, saan tayo? Papasok. May nakita ko parang mga signage. Coffee, mga ganun. So kung magra-ride pala kayo papunta dito sa Sagada, maglaan kayo ng mga 2 to 3 days. Kasi yung ride pa lang niya from Manila papunta dito, Half day. time consuming niya, half day siya. And make sure niyo lang na pag pumunta kayo dito yung yung hindi maulan para hindi kayo ma-hassle katulad ng mga naranasan namin. Nakita niyo naman sa video kung ano yung mga pinagdaanan namin bago kami makarating dito. Marami kayong mabubuk na mga place, na mga homestay and inns. Pero yung pinagstayan namin ngayon, si Sagada Green Hills, maganda siya, spacious yung place. So parang meron siyang main house or isang buong bahay siya na kung di ako nagkakamali, nasa 3 yung rooms sa second floor. Then each room is meron siyang 3 beds. Isang parang double deck, tas isang king size or double size na bed. Sagada, we. Sagada, we. Uy, gagi. Yan na yun. Sagada Weaving na to. Pasok tayo dyan. Tapos yun naman, para lang makita mo. Tara, pasok tayo. Dito ba parking? Pwede. So, bumalik muna kami dito sa homestay kung saan kami nag-stay. Timing ah. Kasi medyo nag-aambo na naman. So, hindi namin malibot yung town proper ng Sagada. Pero, after namin manggaling sa yung inverted house, Ampanga, or yung Bows Inasal, na ang dating pangalan is Isang Wow. So, Boss, pinuntahan namin yung weaving. Ayun. Yung weaving shop. So, bumili kami ng ref magnet. Day ride lang talaga actually. From Manila to Sagada. And wala talagang planned na tour. Ang gusto lang talaga namin is makapag long ride before the year end. Sinustro na namin tong Sagada ride natin na to. So that's the goal. And we achieved the goal. We arrived safe naman dito sa homestay sa Sagada Green Hills. And naghihintay na lang kami ng mga tropa, yung mga ibang kaibigan, especially si Tres tsaka yung Metro Boys. And after that, siguro mga 6:30, hanap kami ng kakainan, ng dinner naman. Check namin kung saan masarap kumain or ano yung mga pwede namin kainan dito. For now, let's enjoy the weather. Good morning, Master. So, ride out na kami ni Geraldo. Naiwan pa doon. Mamaya pa sila uuwi. Mga bandang 12 yata daw yung ride out nila. So kami, since wala naman kami na grupo talaga, minabuti na namin na mauna. So, ang dadaanan namin, siguro same na lang ng ruta na dadaanan nila, yung naplano nila. Magbebesang pass na lang kami, and then Ilocos Sur, La Union, yan. So doon kami dadaan. Ay, Ilocos Sur nga ba? Tama, Ilocos Sur, and then La Union, papunta na Manila para ibang view naman yung makita namin. Medyo mas mahaba siya compare sa ruta na binibigay ni Google Maps. Ang pinaka-short na ride mula dito is ang daan sa Baguio. Yun nga lang, since coding kami,
hindi kami makakadaan dun ngayon. Mamaya mahuli pa kami. Another option is babalik kami dun sa dinaanan namin kahapon via Aritaw. Pero sabi nga namin, gusto namin ng bagong view, ibang scenery naman. So dun tayo sa Besang Pass. Pahinga muna. Look at that view. Panoorin nyo kung gaano ako kagaling. So, papasok na tayo sa Besang Pass, guys. So, nakikita nyo ba yan? Aakitin natin yan. So, nandito na kami sa may Besang Pass Natural Monument Landmark. So, magpipicture-picture lang kami dito actually. Pag magko-Cordillera Adventure Tour kayo, isa to sa mga checkpoint. Ayan o. Hindi nakakasawang puntahan ng norte. Sa tuwing pupunta ako dito, para bang may bago ako natutuklasan. Mga lugar na hindi pa natatagpuan ng modernong sibilisasyon. Kaya nga kahit pa ulit-ulit, hindi ko kinakaligtaan ng bawat pagkakataon na makapunta dito. May kalinawan sa bawat sulok ng lugar na nagiging daan upang makita ang sarili mo. Malayo sa agos ng pang-araw-araw. Parang isang paglalakbay na walang katapusan, isang patuloy na paghahanap ng bagong pakiramdam, bagong karanasan. Laging may bagong dahilan upang bumalik at lagi kang may bagong tuklas na nadarama. Kaya habang narito ka, isipin mo na lang ang bawat sulok ng norte ay may mas marami pang tinatagong hiwaga at sigurado marami pa tayong gustong matuklasan.